Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang pagbabago ng puso ni Yuan. Sa isang tahimik na bayan, may dalawang magkapatid na nagngangalang Juana at Yuan. Magkaiba sila ng ugali at pananaw sa buhay, lalo na pagdating sa mga mahalagang bagay sa kanilang pamilya. Si Yuan ay isang babae na puno ng kasakiman at hindi iniiwasan ang gumamit ng kahit anong paraan upang makamit ang kaniyang mga ninanais, lalo na kapag ito ay may kinalaman sa mana at ari-arian. Samantalang si Yuan ay may malasakit sa kapwa at handang magsakripisyo para sa kanyang lola. Isang araw, nagkaroon ng matinding pagtatalo sa pagitan nilang magkapatid. Si Juana na may pusong tila walang awa ay nagnanais na mawala na sa buhay nila si Madam Aurea, ang kanilang lola. Dahil sa isang bagay na hindi kayang itago, ang pagkauswelo ng mana ni Madam Aurea. Ayon kay Juana, wala nang silbi ang kanilang lola at mas mabuting mawala na lamang ito upang hindi sila mag-alala pa tungkol sa mana na maaaring maiiwan ni Madam Aurea sa hinaharap. Nagulat si Yuan sa mga sinabi ng kaniyang kapatid. Hindi siya makapaniwala sa mga salitang binitawan ni Juana. Tila ba nakalimutan na ni Juana ang mga magagandang alaala nila ni Madam Aurea, ang matamis na mga tawa, ang mga gabing puno ng kwento at pagmamahal, at ang mga aral na iniwan ni Madam Aurea sa kanila. Pero ang masaklap, hindi na nagbago ang puso ni Juana. Ang mga salitang binitawan ni Juana ay patunay na siya'y nagiging alipin na ng kasakiman at hindi na inaalala ang kapakanan ni Madam Aurea. Wala na bang malasakit sa iyo ang ating lola, Juana? Tanong ni Yuan, punong-puno ng kalungkutan at galit. Gusto mo bang mawala siya sa buhay natin dahil lang sa mana? Hindi ba't may puso ka pa para sa kanya? Ngunit si Juana na parang wala ng malasakit ay nagsabi, hindi na siya makikinabang pa. Mas mabuti pang magpakatotoo na lang tayo at alamin na wala na siyang silbi. Ang mga salita ni Juana ay parang matalim na kutsilyo na dumaan sa puso ni Yuan. Sa tingin niya, tila ba ang kasakiman ng kanyang kapatid ay walang hangganan. Ngunit hindi siya nawala ng pag-asa. Alam niyang may magagawa pa siya para kay Madam Aurea at hindi siya papayag na mawala ng malasakit ang kanyang kapatid. Samantalang, ang buhay ni Ina ay patuloy na puno ng pagsubok. Isang araw, habang abala siya sa kanyang mga gawain, biglang tumawag itong nobyo nitong si Cecil. Nagsabi ito na sinugod sa ospital ang kapatid na si Nono. Kaya naman nabigla itong si Ina dahil inatake sa puso itong si Nono. Nagmadali si Ina at tinulungan si Nono. Ngunit hindi rin inaasahan ni Ina na magkakaroon sila ng isa pang matinding pagsubok. Naging sanhi ng atake sa puso ni Nono ang pagkakakulong sa isang maliit na kwarto ng tiyahin ni Cecil at pinaniwalaan ng tiyahin na nag-iinarte lamang si Nono. Hindi niya alam na ang kapatid ni Ina ay nawalan na ng malay. Kaya't mabilis na isinugod si Nono sa ospital at nang dumating sila, sinabi ng doktor na hindi stable ang kalagayan ni Nono. Kinakailangan siya ng matagal na confine sa ospital upang matutukan at matulungan sa kanyang kalagayan. Si Ina, na walang ibang matakbuhan, ay dumaan sa matinding pagsubok. Lalong naghirap ang kanyang kalooban dahil wala na rin silang pinagkakakitaan at dumaan na rin sila sa matinding pagsubok sa buhay. Habang nangyayari ang mga ito, si Attorney Charlie naman ay may sariling plano kay Juana. Ay nagpatuloy sa kanyang mga hakbang upang kontrolin ang mga dokumento ng kumpanya na pinagkatiwala sa kanya ni Juana. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon,
Si Lani, ang partner ni Atty. Charlie, ay patuloy na ginigiit na gusto nila ng mas malaking bahagi ng kumpanya. Hindi nila iniisip ang magiging epekto sa pamilya ni Joanna at sa mga taong apektado ng kanilang plano. Si Joanna naman, na tila hindi na muling magbabalik ang malasakit sa kanyang puso, ay patuloy na naniniwala na makakamtan nila ang lahat ng kayamanan sa pamamagitan ng plano nila Atty. Charlie. Ngunit hindi alam ni Joanna na may mga taong hindi pa nawawala sa buhay niya, mga taong handang magsakripisyo para sa kanya, gaya na lang ni Yuan. Ang lahat ng ito ay nagsimula nang malaman ni Yuan na kailangan ng malaking halaga ng pera upang matuloy ang operasyon ni Nono. Nang malaman ito, hindi na siya nagdalawang isip at agad na tinulungan si Ina. Binayaran niya ang mga hospital bills ni Nono at sa kabila ng lahat ng kalungkutan at pagsubok na dumaan sa kanilang buhay, naging tulay ang social media upang makarating sa mga tao ang kalagayan nila. Maraming tao ang natulungan sila at isa na rito ang nagbayad ng hospital bill ng kanyang kapatid. Laking pasasalamat ni Ina nang matuklasan niyang may mga taong may malasakit pa rin sa kanila. Ang mga taong tumulong sa kanila ay hindi inisip ang kapakinabangan o anumang kalamangan sa buhay nila. Ang tanging layunin nila ay makatulong sa kanilang kapwa. Ngunit habang patuloy na umaasa si Ina sa tulong ng iba, hindi pa rin siya nakapagtataka kung sino ang nagbayad ng hospital bill. Sino kaya ang taong may magandang puso na tumulong sa kanila nang hindi nagpapakita ng muka. Lahat ng tao ay may pagkakataon na magbago. At bagamat si Joanna ay mukhang napapaligiran ng kasakiman, alam ni Ina na ang tamang desisyon ay maaaring magbukas ng bagong pag-asa. Ngunit isang gabi, nagulat si Ina nang matanggap ang isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Ina, huwag mong kakalimutan. Ang tulong ay hindi laging makikita sa malalaking bagay. May mga taong may malasakit sa iyo, kahit hindi mo nakikita. Naisip ni Ina na marahil sa kabila ng lahat ng unos na dumaan sa kanilang buhay, darating rin ang tamang oras para matutunan ni Joanna ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at malasakit. Ang buhay ay puno ng pagsubok, ngunit sa bawat pagsubok ay may pagkakataon para magbago. Wika ni Ina habang pinapanood ang mga bituin sa langit. Sana magbago rin si Joanna. Hanggang sa araw na iyon, si Yuan ay nagpatuloy sa kanyang mga hakbang upang tulungan ang kanilang pamilya. At si Ina ay patuloy na nagpapasalamat sa mga taong may pusong nagbigay sa kabila ng lahat ng kahirapan. Ang kanilang pag-asa at malasakit sa isa't isa ay hindi kailanman maglalaho. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Shining Inheritance. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.